Larawan ito, bago ang unang bituin na kumindat sa kadiliman, bago ang unang hininga ng hangin ay hinalo sa kawalang saysay, bago pa man magsimula ang oras na ito na walang hanggan na martsa, nandoon na si Jesus. Ito ay pamumulaklak ng isip, hindi ba? Kapag binuksan natin ang aming Biblia sa Genesis at basahin ang sa simula, maaari nating isipin na kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit narito ang bagay na talagang magbabago ng iyong pag-unawa sa pananampalataya. Hindi nagsisimula si Jesus sa simula. Siya ay naghari na sa perpektong kaluwalhatian, mayroon sa isang kaharian na lampas sa ating pag-unawa sa tao. Ang manger sa Bethlehem ay hindi ang kanyang pasinaya. Ito lamang ang kanyang dakilang pagpasok sa ating mundo. Pag-isipan ito ng ilang sandali, habang sinusukat natin ang ating buhay sa mga taon, dekada at henerasyon, sinukat ni Jesus ang kanyang pag-iral sa kawalang hanggan. Hindi lamang ito pag-uusap sa teolohiko, ito ang pundasyon na ginagawang hindi matitinag ang ating pananampalataya. Kapag naiintindihan mo na umiiral si Jesus bago ang Genesis, bago nilikha, bago ang anumang maisip natin, sinimulan mong maunawaan na hindi ka sumusunod sa isang guro o propeta lamang. Sinusunod mo ang walang hanggang Diyos na pinili na lumakad sa gitna natin, ngayon sumisid sa mas malalim sa hindi ka paniwalang katotohanan na nagbabago ang lahat tungkol sa kung paano natin tinitingnan si Hesukristo. Ang apostol na si Juan, sa ilalim ng banal na inspirasyon, ay nagbibigay sa amin ng paghahayag na ito sa lupa sa Juan 1:1. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Pansinin ang isang bagay na kamangha-manghang dito. Hindi sinasabi ni John na sa simula ang salita ay umiral. Walang paraan, sinabi niya ang salitang ay, tense, patuloy na pagkakaroon. Tulad ng sinabi sa amin ni Juan, hoy kung kailan nagsimula ang lahat, nandoon na si Jesus nakabitin sa perpektong pakikisama sa Ama. Hindi ito ang ilang mga abstract na konsepto na ang mga profesor lamang sa seminaryo ay maaaring maunawaan. Ito ay personal, matalik na katotohanan na dapat gawin ng iyong lahi sa puso na may tuwa. Kapag dumadaan ka sa mga mahihirap na oras, kapag ang buhay ay nakakaramdam ng magulong at hindi sigurado, tandaan mo ito. Ang parehong Jesus na umiiral bago nagsimula ang oras ay ang naglalakad kasama mo ngayon. Hindi siya natututo sa trabaho o mga tao. Hindi niya alam ang mga bagay habang siya ay pupunta. Siya ang walang hanggang Diyos na palaging naging at ang kanyang pag-ibig sa iyo ay naghuhula ng mismong mga pundasyon ng mundo. Narito kung saan, ito ay nakakakuha ng mas hindi ka paniwala. At ito ay isang bagay na dapat naganap na pumutok sa iyong isip sa bawat araw. Si Jesus ay hindi nilikha tulad ng mga anghel, tulad ng mga bituin, tulad mo at ako. Habang ang lahat ng iba pa ay may simula, isang sandali na pinag-uusapan ito ng Diyos. Si Jesus ay walang simula. Siya ang tinatawag ng mga teologo na walang hanggan na ipinanganak. Nakaraniwang nangangahulugang siya ay palaging anak. Palaging nasa perpektong kaugnayan sa Ama. Mag-iisip tungkol sa mga implikasyon ng katotohanan ito para sa iyong araw-araw na paglalakad kasama ang Diyos. Kapag nagdarasal ka, hindi ka nakikipag-usap sa isang tao na nakakaisip pa rin kung paano maging Diyos. Nakikipag-usap ka sa isa na naging Diyos mula sa kawalang hanggan na nakaraan. Kapag nabasa mo ang banal na kasulatan, hindi ka natututo tungkol sa isang tao na lumaki sa kanyang banal na kalikasan. Natuklasan mo ang pagkatao ng isa na palaging perpektong banal, perpektong mapagmahal, perpektong makatarungan. Ang walang hanggang pag-airal ni Jesus ay hindi lamang isang doktrina upang kabisaduhin. Ito ay isang katotohanan na dapat baguhin kung paano mo lapitan ang bawat hamon, bawat desisyon, bawat sandali ng pag-aalinlangan. Ang Jesus na nagpakalma ng bagyo sa dagat ng Galilea ay ang parehong Jesus na umiiral sa perpektong kapayapaan. Bago pa man posible ang anumang bagyo, hayaan akong magbahagi ng isang bagay na magbabago sa iyong pag-unawa sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Dahil umiiral si Jesus bago ang Genesis, ang kanyang pag-ibig sa iyo ay hindi isang bagay na umunlad sa paglipas ng panahon. Hindi, tulad ng Diyos na tumingin sa kasaysayan, nakita ka at naisip, o ang taong iyon ay tila maganda. Sa palagay ko ay mamahalin ko sila. Hindi, ang kanyang pag-ibig sa iyo ay walang hanggan, hindi nagbabago, at hinuhulaan ang iyong tunay na pag-iral.
Bago ang iyong apo sa buong tuhod ay nag-iisip kahit na alam na ni Jesus ka, minahal ka na, mayroon ng plano para sa iyong buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso 1, waro na pinili niya tayo bago ang pundasyon ng mundo. Maaari mo bang isipin iyon? Bago nabuo ang unang bundok, bago napuno ang unang karagatan, bago huminga ang unang tao, nasa puso ka na ni Jesus. Hindi lamang ito magagandang tula, ito ang bedrock ng iyong pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya. Kapag ang mga bulong ng kaaway ay namamalagi tungkol sa iyong halaga, kapag ang mga pangyayari ay pinag-uusapan sa iyo ang iyong halaga, kapag ang buhay ay walang kabuluhan, alalahanin ang walang hanggang katotohanan na ito. Minahal ka ni Jesus bago magsimula ang oras at ang pag-ibig na yon ay agpapatuloy ng matagal. Ngunit narito ang bahagi na dapat gawin mong nais na sumigaw mula sa mga rooftop na may kagalakan at pagkamangha. Ang walang hanggang pag-iral ni Jesus ay nangangahulugan na ang bawat pangako sa banal na kasulatan, bawat salita ng pag-asa, ang bawat pagpapahayag ng pag-ibig ay nagmula sa isang tao na hindi pa nagbago at hindi magbabago. Sinasabi sa atin ng Hebreo 3:32, ulo ay na si Jesucristo ay pareho kahapon at ngayon at magpakailanman. Ito ay hindi lamang isang magandang taludtod upang ilagay sa isang greeting card. Ito ang iyong angkla sa bawat bagyo ng buhay. Ang Jesus na umiiral bago ang Genesis na nagsalita sa mga mundo, na nagplano ng iyong kaligtasan bago mo kailangan ng pag-save. Iyon ang parehong Jesus na kasama mo ngayon habang binabasa mo ang mga salitang ito. Hindi siya nagkakaroon ng masamang araw. Hindi siya nasasabik sa iyong mga problema. Hindi siya nagulat sa iyong mga kalagayan. Siya ang walang hanggan, hindi nagbabago, buong makapangyarihang Diyos na pinili na mahalin ka ng isang walang hanggang pag-ibig. At narito ang magandang bagay, ang pag-unawa sa walang hanggang pag-iral ni Jesus ay hindi lamang magbabago ng iyong teolohiya. Binago nito ang iyong pang-araw, araw na karanasan ng pananampalataya. Kapag nagising ka bukas ng umaga, maaari mong harapin ang araw na alam na ang Diyos na umiiral mula sa kawalang hanggan na nakaraan ay personal na namuhunan sa bawat detalye ng iyong buhay. At ang uri ng katotohanan ay nagbabago ng lahat tungkol sa kung paano ka nabubuhay, nagmamahal, at umaasa. Narito ang isang bagay na ganap na mabato ang iyong mundo at baguhin kung paano mo nakikita si Jesucristo magpakailanman. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol kay Jesus na walang tiyak na oras, hindi lamang tayo nagtatapon ng magarbong mga termino ng teolohikal. Pinag-uusapan natin ang isang katotohanan na napakalalim nito, na dapat kang lumuhod sa pagsamba sa bawat solong araw. Hindi nilikha si Jesus mga tao. Hindi siya ginawa sa ilang pabrika ng kosmiko. Hindi siya natipon tulad ng natitirang paglikha. Habang ang lahat ng iba pa sa universo ay may kaarawan, si Jesus ay palaging. Ito ay tulad ng pagsisikap na hanapin ang simula ng isang bilog, wala lang ang isa. Ang katotohanan ito tungkol sa ating tagapagligtas ay dapat naganap na magbago kung paano mo lapitan ang iyong pananampalataya dahil hindi ka sumusunod sa isang taong natutunan kung paano maging banal. Sinusundan mo ang isa na palaging perpekto, ganap, walang hanggan na Diyos. Kapag ang mga pag-aalinlangan ay gumagapang, kapag ang buhay ay nahihirapan, kapag pinag-uusapan ng mga tao ang iyong mga paniniwala, tandaan ito. Ang Jesus na pinaglilingkuran mo ay hindi naging Diyos, palagi siyang naging Diyos. At binabago nito ang lahat tungkol sa pagiging maaasahan ng iyong pananampalataya. Ngayon maghukay tayo sa Juan Akamobikon dahil ang talatang ito ay tulad ng isang nuklear na bomba ng katotohanan na dapat sumabog sa iyong puso sa tuwing babasahin mo ito. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Pansinin na ang magagandang salitang ay na ito ay nasa patuloy na nakaraan na panahunan na nangangahulugang umiiral si Jesus sa isang patuloy, walang katapusang estado ng pagiging. Hindi tulad ng sinabi ni John, sa simula nagsimula ang salita. Walang paraan, ipinapahayag niya na kapag nagsimula ang lahat, mayroon na si Jesus, perpekto na, kumpleto na. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pang-araw, araw na pakikibaka sa pananampalataya. Kapag nakikipagbuno ka sa mga katanungan, kapag nahaharap ka sa imposible na mga kalagayan,
Kapag nagtataka ka kung nauunawaan ba talaga ng Diyos ang iyong sakit, tandaan na ang Jesus na nakikipaglaban sa iyo ngayon ay ang parehong Jesus na umiiral bago ang sakit ay posible. Hindi siya natututo ng pakikiramay, palagi siyang mahabagin. Hindi siya nagkakaroon ng karunungan, palagi siyang perpekto. Ang walang katapusang kalikasan ni Kristo ay nangangahulugan na ang bawat pangako na ginagawa niya, bawat salitang sinasalita niya, ang bawat kilos ng ibig na ipinakita niya ay nagmula sa isang walang hanggan, hindi nagbabago na puso. Narito kung saan ang katotohanan na ito ay nakakakuha ng hindi kapani. Paniwalang personal at dapat gawin ng iyong puso na kumanta ng may kagalakan. Sapagkat walang tiyak na oras si Jesus, ang pag-ibig niya sa iyo ay hindi nakasalalay sa mga limitasyon ng oras. Hindi ito tulad ng mahal kanya kahapon ngunit maaaring baguhin ang kanyang isip bukas. Hindi ito tulad ng kanyang pagmamahal sa iyo ay nakasalalay sa iyong pagganap ngayon. Hindi. Ang kanyang pag-ibig sa iyo ay bilang walang hanggan at hindi nagbabago tulad niya. Kapag sinabi sa atin ng Biblia sa Roma, 4:38-39 na walang maaaring paghiwalayin sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, hindi lamang ito isang magandang pangako, ito ay nagpapahayag ng isang walang tiyak na katotohanan. Ang pag-ibig na si Jesus para sa iyo ngayon ay ang parehong pag-ibig na mayroon siya para sa iyo bago ka ipinanganak. At ito ay ang parehong pag-ibig na mayroon siya para sa iyo sa buong kawalang hanggan. Ito ay dapat naganap na baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kung paano mo hawakan ang pagtanggi, kung paano mo haharapin ang kabiguan. Kapag nabigo ka ng mga tao, kapag nagbabago ang mga pangyayari, kapag ang buhay ay hindi matatag, maaari mong maiangkin ang iyong kaluluwa sa katotohanan ito. Ang walang tiyak na oras na si Kristo ay nagmamahal sa iyo ng isang walang tiyak na pag-ibig na hindi kailanman magbabago. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na sumayaw ng may kasiyahan tungkol sa iyong relasyon kay Hesukristo. Dahil walang oras siya, sa bawat sandali na ginugugol mo siya sa panalangin, sa tuwing binabasa mo ang kanyang salita, ang bawat kilos na pagsamba na inaalok mo, lahat ito ay nangyayari sa pagkakaroon ng walang hanggang Diyos na walang simula at walang katapusan. Hindi ka lamang nakikipag-usap sa isang tao na maaaring abala o magambala. Nakikipag-usap ka sa isa na umiiral sa labas ng oras ngunit pinipili ang iyong oras dahil mahal ka niya. Kapag nagdarasal ka, nakikipag-usap ka sa parehong Jesus na nagsalita sa mga mundo. Kapag sumasamba ka, pinupuri mo ang parehong Jesus na makakatanggap ng pagsamba sa buong kawalang hanggan. Kapag nabasa mo ang Biblia, natututo ka tungkol sa pagkatao ng isa na hindi nagbago at hindi kailanman magbabago. Ito ay hindi lamang teolohiya. Ito ang pundasyon ng isang relasyon na lumilipas sa oras mismo. Ang bawat sandali kasama si Jesus ay isang sandali na may kawalang hanggan at dapat itong gawing mas mahalaga ang bawat panalangin. Ang bawat karanasan sa pagsamba ay mas malalim. Ang bawat pag-aaral sa Biblia ay higit na nagbabago sa buhay. Ngunit narito ang bahagi na dapat nagganap na pumutok sa iyong isip at punan ka ng hindi matitinag na tiwala sa iyong pananampalataya. Ang walang katapusang kalikasan ni Hesukristo ay nangangahulugan na ang kanyang tagumpay sa kasalanan, kamatayan, at impyerno ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan. Ito ay isang walang hanggang katotohanan. Nang mamatay si Jesus sa krus at bumangon mula sa mga patay, hindi lamang siya nanalo ng isang pansamantalang tagumpay. Ipinakita niya ang kanyang walang hanggang kapangyarihan sa lahat ng maaaring magbanta sa iyo. Ang parehong Jesus na sumakop sa kamatayan 2,000 taon na ang nakalilipas ay ang parehong Jesus na nasakop ang iyong takot ngayon. Ang parehong Jesus na bumangon mula sa libingan ay ang parehong Jesus na nagpapalaki sa iyo mula sa bawat lambak sa iyong buhay. Ang walang katapusang tagumpay na ito ay nangangahulugan na kahit na ano ang iyong kinakaharap. Kung ito ay sakit, pakikibaka sa pananalapi, mga problema sa relasyon, o mga espiritual na labanan, hindi ka nag-iisa at hindi ka nakikipaglaban sa isang taong maaaring mawala. Nakatayo ka kasama ang walang katapusang Kristo na nanalo ng bawat labanan na iyong haharapin. At narito ang magandang bagay, dahil walang tiyak na oras, ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa ngayon o bukas. Ito ay para sa lahat ng kawalang hanggan. Kapag nauunawaan mo ang katotohanan ito, talagang naiintindihan ito sa iyong
puso binabago nito kung paano mo nahaharap ang bawat hamon dahil alam mo na ang isa na nakatayo sa iyo ay natalo na ang mundo at ang kanyang tagumpay ay walang hanggan at hindi nagbabago tulad niya. Maghanda na magkaroon ng iyong isip na ganap na hinipan ng isa sa mga pinakamagagandang katotohanan sa lahat ng banal na kasulatan, isang katotohanan na dapat kang mahulog sa iyong mukha sa pagsamba sa bawat oras na iniisip mo. Sa Juan 17:1, si Jesus ay nanalangin sa Ama at nagsabi ng isang bagay na dapat mong iling sa iyong pinakadulo. At ngayon, Ama, luwalhatiin ako sa iyong harapan ng kaluwalhatian na kasama ko sa iyo bago magsimula ang mundo. Nahuli mo ba yan? Si Jesus ay hindi humihingi ng bago. Hinihiling niya na bumalik sa isang kaluwalhatian na mayroon na siya. Ito ay hindi ilang mapaghangad na kahilingan mula sa isang taong nagsisikap na umakyat sa hagdan ng pagka-Diyos. Walang paraan. Ito ang walang hanggang anak ng Diyos na pinag-uusapan ng isang kaluwalhatian na mula sa kawalang hanggan na nakaraan, isang kaluwalhatian na ibinahagi niya sa Ama bago ang unang bituin ay nakabitin sa kalangitan. Kapag naiintindihan mo talaga ang sinasabi ni Jesus dito, dapat itong baguhin ang iyong buong unawa kung sino siya at kung ano ang ginawa niya para sa iyo. Ang Jesus na naglalakad sa maalikabok na mga kalsada ng Palestine, na napapagod at nagugutom, na umiyak sa libingan ni Lazarus, na ang parehong Jesus ay umiiral sa perpekto, nagliliyab na kaluwalhatian sa Ama bago may nilikha. Pag-usapan ng tungkol sa pag-ibig, iniwan niya ang kaluwalhatian na darating at iligtas ka. Ngayon sumisid sa mas malalim sa hindi ka paniwalang katotohanan na dapat gawin ang iyong puso na lumaban sa tuwa tungkol sa iyong pananampalataya. Ang kaluwalhatian na ibinahagi ni Jesus sa Ama ay hindi lamang ilang panlabas na dekorasyon o pamagat na parangal. Ito ang tunay na kakanyahan ng kanyang banal na kalikasan. Larawan ito. Bago nagsimula ang oras, nagkaroon ng perpektong pag-ibig, perpektong pagkakaisa, perpektong pakikisama sa pagitan ng Ama, Anak at Banal na Espiritu. Hindi ito gusto ng tatlong magkahiwalay na nilalang na nagsisikap na makasama. Sila ay isang Diyos na mayroon sa perpektong pagkakaisa, na nagbabahagi ng parehong kaluwalhatian, ang parehong kapangyarihan, ang parehong pag-ibig. Ito ang tinatawag ng mga teologo na Trinity, ngunit huwag hayaan ang magarbong salita na lokohin ka. Ito ang pinakapraktikal na katotohanan na maaari mong maunawaan. Kapag pinag-uusapan ni Jesus ang pagbabahagi ng kaluwalhatian sa Ama, inihayag niya na ang pag-ibig at pagkakaisa ay ganap na umiiral mula sa kawalang hanggan na nakaraan. Walang oras na ang Diyos ay nag-iisa, hindi kailanman sandali kung ang pag-ibig ay hindi perpektong ipinahayag at natanggap. At narito ang bahagi ng pamumulaklak ng isip. Ang perpektong pag-ibig na ito na umiiral sa pagitan ng Ama at ng Anak mula sa eternity iyon, ang parehong pag-ibig na umabot upang mailigtas ka. Hindi ka pa naiisip sa plano ng Diyos. Ikaw ang layunin ng isang walang hanggang pag-ibig na palaging perpekto. Narito ang isang bagay na dapat naganap na baguhin kung paano mo nakikita ang iyong relasyon sa Diyos at bibigyan ka ng hindi matitinag na tiwala sa iyong pananampalataya dahil ibinahagi ni Jesus ang kaluwalhatian sa Ama bago magsimula ang mundo. Ang kanyang desisyon na lumapit sa mundo ay hindi isang desperadong plano B kapag nagkamali ang mga bagay. Hindi ito tulad ng tiningnan ng Diyos. Nakita ang humanity na nagulo at naisip, o hindi, ano ang gagawin natin ngayon? Hindi. Sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay ang kordero ay pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Pahayag 30:8. Nangangahulugan ito na bago nilikha ang unang tao, bago pumasok ang kasalanan sa larawan, ang plano para sa iyong kaligtasan ay naitatag na sa kaluwalhatian na ibinahagi ni Jesus sa Ama. Mag-isip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pang-araw na lakad kasama si Kristo. Kapag nahihirapan ka sa pagkakasala, kapag nagtataka ka kung napakasama mo ba na mahalin ka ng Diyos, kapag tinatanong mo kung pinatawad ka ba, tandaan mo ito. Ang iyong kaligtasan ay hindi isang emergency na tugon. Ito ay isang walang hanggang plano na itinatag sa perpektong pag-ibig at kaluwalhatian na ibinahagi ni Jesus sa Ama mula pa sa simula. Hindi ka pasanin sa Diyos. Ikaw ang katuparan ng isang walang hanggang layunin na itinatag sa kaluwalhatian bago magsimula ang oras.
Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na sumigaw ng haleluya at sumayaw ng may kagalakan tungkol sa ginawa ni Jesus para sa iyo. Nang iwanan ni Jesus ang kaluwalhatian na ibinahagi niya sa Ama na lumapit sa mundo, hindi siya tumigil sa pagiging Diyos, ngunit kusang loob niyang nililimitahan ang kanyang sarili sa mga paraan na dapat kang umiyak ng may pasasalamat. Sinasabi sa atin ng Filipos 2:6-7 na bagaman, si Jesus ay nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi isaalang-alang ang pagkakapantay-pantay sa Diyos na isang bagay na magagamit sa kanyang sariling kalamangan. Sa halip, ginawa niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng mismong kalikasan ng isang lingkod na ginawa sa pagkakahawig ng tao. Maaari mo bang isipin na ang nagbahagi ng perpektong kaluwalhatian sa Ama ay pinili na makaranas ng gutom, uhaw, pagkapagod, pagtanggi, at sa huli ay kamatayan, lahat para sa iyo. Hindi ito isang sakripisyo na ginawa ng isang taong hindi niya alam kung ano ang sumuko. Sa tuwing naramdaman ni Jesus ang sakit, sa bawat sandali na naranasan niya ang isang limitasyon ng tao, bawat segundo ay tinapos niya ang paghihiwalay mula sa Ama sa krus na ginagawa nito sa buong kaalaman, ang pag-iingat ng Hepe na ginagawa nito sa buong kaalaman, ang kanyang pag-iingat sa Tatay, ang ginagawa nito sa buong alam na ito ay naganap sa buong alam mula sa Ama sa krus. Ang kaluwalhatian ay kusang loob siyang nagtabi. Kaluwalhatian na ibinigay mo sa akin upang maging sila ay isa tulad namin. Nahuli mo ba yon? Kung ang Ama bago ang mundo ay nagsimula, ang mga katotohanan ng pamumulaklak ng isip sa lahat ng banal na kasulatan, huminto doon at hayaan ang paglubog ng sandali. Nakikita mo ang iyong kaligtasan, ang pundasyon ng mundo. Inihayag na ang iyong pagtubos ay hindi kailanman pinag-uusapan. Napatay ang lamb para sa iyo bago ka magkaroon ng pagkakataon na magkasala. Ang katotohanan ito ay dapat magbigay sa iyo ng hindi matitinag na tiwala sa iyong kaugnayan kay Kristo, sapagkat pinatunayan nito na ang pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi batay sa iyong pagganap. Batay ito sa kanyang walang hanggang pagkatao at ang kanyang walang hanggang plano. Narito ang isang bagay na dapat naganap na pumutok sa iyong isip at punan ka ng pagsamba sa bawat araw. Ang katotohanan na si Jesus ay itinalaga bilang kordero mula sa pundasyon ng mundo ay nangangahulugan na ang bawat sakripisyo ng lumang tipan, bawat kordero ng Paskua, ang bawat handog na templo ay nagtuturo sa walang hanggang plano na ito. Nang itinaas ni Abraham ang kutsilyo upang isakripisyo si Isaac at ang Diyos ay nagbigay ng isang ram sa thicket, Genesis 22:13, iyon ay isang preview ng walang hanggang tupa. Kapag ipininta ng mga Israelita ang dugo ng tupa sa kanilang mga doorpost sa Egypt, Exodo 27, nakikilahok sila sa isang anino ng walang hanggang sakripisyo. Nang pumasok ang mataas na saserdote sa banal ng holies na may dugo ng mga hayop, Levitico 16:15, siya ay nagsasagawa ng isang ritual na tumuturo sa walang hanggang pagbabayad sala. Ang bawat solong sakripisyo sa lumang tipan ay tulad ng sinasabi ng Diyos, ito ay pansamantala, ngunit mayroon akong isang walang hanggang solusyon na darating. At ang walang hanggang solusyon ay si Jesucristo, ang kordero ay pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Nangangahulugan ito na kapag nabasa mo ang Biblia, hindi ka lamang nagbabasa ng kasaysayan. Binabasa mo ang paglalahad ng isang walang hanggang plano na nasa isip mo mula pa sa simula. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na mahulog sa iyong tuhod sa pasasalamat at pagkamangha, sapagkat si Jesus ay ang kordero na pinatay mula sa pundasyon ng mundo. Ang kanyang sakripisyo ay hindi lamang sapat para sa mga taong nabuhay pagkatapos ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Sapat na ito para sa bawat tao na nabuhay o kailanman mabubuhay. Isipin ang sakripisyo ni Abel sa Genesis 4:4 na tinanggap ng Diyos. Paano tatanggapin ng Diyos ang sakripisyo bago namatay si Jesus sa krus? Dahil ang kordero ay napatay na sa walang hanggang plano ng Diyos. Isipin ang tungkol kay Abraham na naniniwala sa Diyos at ito ay kredito sa kanya bilang katuwiran. Roma 3:3. Paano maipahayag na matuwid si Abraham bago ang krus? Dahil ang walang hanggang tupa ay naitalaga na para sa sakripisyo. Ang bawat saint ng lumang tipan na naligtas, ang bawat tao na natagpuan ang kapatawaran sa harap ng Kalbaryo,
bawat kaluluwa na nakaranas ng pagtubos bago ang muling pagkabuhay, lahat sila ay naligtas ng parehong kordero na napatay mula sa pundasyon ng mundo. Nangangahulugan ito na ang krus ni Hesukristo ay hindi lamang isang makasaysayang kaganapan. Ito ay isang walang hanggang katotohanan na umabot sa paatras at pasulong sa lahat ng oras. Ang iyong kaligtasan ay konektado sa isang walang hanggang plano na hindi kailanman nabigo at hindi kailanman mabibigo. Ngunit narito ang bahagi na dapat punan ka ng hindi matitinag na pag-asa at tiwala sa iyong walang hanggang seguridad kasama si Kristo. Dahil napatay ang kordero mula sa pundasyon ng mundo, ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong kakayahang hawakan sa Diyos. Nakasalalay ito sa walang hanggang plano ng Diyos na itinatag bago ka pa ipinanganak. Kapag dumadaan ka sa mga panahon ng pag-aalinlangan, kapag ang iyong pananampalataya ay mahina, kapag nagtataka ka kung na-save ka ba, tandaan mo ito. Ang iyong kaligtasan ay na-secure ng isang walang hanggang sakripisyo na binalak bago ang pundasyon ng mundo. Hindi ka na-save dahil malakas ka upang mapanatili ang iyong pananampalataya. Na-save ka dahil ikaw ay bahagi ng isang walang hanggang plano na itinatag sa gitna ng Diyos bago magsimula ang oras. Ang parehong Diyos na nagplano ng iyong kaligtasan bago ang mundo ay ginawa ay ang parehong Diyos na nagtatrabaho sa iyong buhay ngayon upang maisakatuparan ang plano na iyon. At narito ang magandang bagay, tulad ng plano ay walang hanggan, ang mga resulta ay walang hanggan din. Ang kordero na napatay mula sa pundasyon ng mundo ay hindi lamang nagbibigay ng pansamantalang kapatawaran. Nagbigay siya ng walang hanggang pagtubos. Kapag nauunawaan mo ang katotohanan na ito, talagang hayaan itong lumubog sa iyong puso. Dapat itong baguhin kung paano mo haharapin ang bawat hamon, bawat tukso, bawat sandali ng kahinaan. Hindi ka nakikipaglaban upang kumita ng iyong kaligtasan. Nabubuhay ka ng isang kaligtasan na nakuha para sa iyo ng walang hanggang tupa bago mo ito kailangan. Ngayon na ang isang katotohanan na nagkakahalaga ng pagdiriwang sa bawat solong araw ng iyong buhay. Maghanda na ang iyong isip na ganap na hinipan ng isang katotohanan na dapat baguhin kung paano mo nakikita ang lahat ng bagay sa paligid mo. Ipinapahayag ng Juan 1:13 na may nakamamanghang kalinawan. Sa pamamagitan niya lahat ng bagay ay ginawa. Nang wala sa kanya walang ginawa na ginawa. At ang Colosas 1:16 ay nagdaragdag ng higit na kapangyarihan sa hindi kapani, paniwalang paghahayag na ito. Sapagkat sa kanya ang lahat ng mga bagay ay nilikha, mga bagay sa langit at sa mundo, nakikita at hindi nakikita, maging mga trono o kapangyarihan o pinuno o autoridad. Lahat ng bagay ay nailikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Napagtanto mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ang bawat solong bagay na nakikita mo, hawakan, amoy, marinig, at karanasan ay nilikha ni Hesukristo. Ang punong iyon sa labas ng iyong bintana, ginawa ito ni Jesus. Ang hangin na iyong hininga ngayon, nilikha ito ni Jesus. Ang mismong mga atomo na bumubuo sa iyong katawan, kinausap sila ni Jesus. Ito ay hindi lamang teolohiya. Ito ang pinaka-praktikal na katotohanan na maaari mong maunawaan sapagkat nangangahulugan ito na nakatira ka sa isang mundo na personal na ginawa ng iyong tagapagligtas na may sinasadyang pag-ibig at layunin. Ngayon sumisid sa mas malalim sa hindi kapani, paniwalang katotohanan na dapat mong sambahin si Jesus sa bawat solong araw ng iyong buhay. Kapag sinabi ng Biblia na ang lahat ng mga bagay ay nilikha ni Jesus, hindi lamang ito pinag-uusapan ang mga magagandang bagay, ang mga bulaklak, ang mga sunsets, ang mga bundok, pinag-uusapan nito ang lahat. Kasama na ang mismong kahoy na isang araw na bumubuo sa kanyang krus. Pag-isipan ang tungkol sa isang sandali at hayaan itong ganap na masira ka ng pagkamangha. Nilikha ni Jesus ang mga puno na lalago sa kahoy na gagamitin ng mga sundalong Romano upang ipako sa kanya. Nilikha niya ang bakal na hihilingin sa mga kuko na magbubuhos ng kanyang mga kamay at paa. Nilikha niya ang mga tinik na pinagtagpi sa isang korona at pinindot sa kanyang kilay. Nangangahulugan ito na kapag si Jesus ay nakabitin sa krus, siya ay ipinako sa pamamagitan ng kanyang sariling nilikha sa kahoy na siya mismo ay nagsalita. Ngunit narito ang bahagi ng pamumulaklak ng isip. Nilikha niya ang lahat ng ito, alam kung ano ang gagamitin nito.
At nilikha niya pa rin ito dahil ang kanyang pag-ibig sa iyo ay mas malaki kaysa sa kanyang pagnanais na maiwasan ang pagdurusa. Ang bawat elemento ng paglikha na ginamit sa kanyang pagpapako sa krus ay nilikha na may sinasadyang pag-ibig. Alam na maglaro ito ng isang bahagi sa iyong kaligtasan. Narito ang isang bagay na dapat na ganap na baguhin kung paano mo nakikita ang mga tao sa iyong buhay, maging ang mga mahirap. Hindi lamang nilikha ni Jesus ang pisikal na mundo, nilikha niya ang bawat solong tao na nabuhay o mabubuhay. Sinasabi sa amin ng Colosas 1:16 na ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at kasama na ang bawat tao. Nangangahulugan ito na nilikha ni Jesus ang mismong mga tao na ipagkanulo siya, pinaglaruan siya, dumura sa kanya at ipinako sa kanya. Nilikha niya si Judas Iscariot na alam na hahalikan siya ni Judas sa pagkakanulo. Nilikha niya si Pontius Pilato na alam na hatulan siya ni Pilato hanggang sa kamatayan. Nilikha niya ang mga sundalong Romano na alam na magmaneho sila ng mga kuko sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Ngunit narito ang hindi paniwalang bagay. Nilikha niya pa rin sila, hindi dahil nais niyang magdusa, ngunit dahil nais niyang ipakita na ang kanyang pag-ibig ay mas malaki kaysa sa puot ng tao. Ang kanyang biyaya ay mas malakas kaysa sa kasalanan ng tao. At ang kanyang kapatawaran ay mas malakas kaysa sa pagtataksil ng tao. Kapag nakikipag-usap ka sa mga mahihirap na tao sa iyong buhay, kapag sinaktan ka ng isang tao o bigo ka, tandaan mo ito, nilikha rin sila ni Jesus at mahal niya ang mga ito tulad ng mahal ka niya. Ang katotohanan ito ay dapat baguhin kung paano mo tinatrato ang iba dahil nakikipag-ugnay ka sa mga taong personal na ginawa ng iyong tagapagligtas. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat mong makita ang buong likas na mundo bilang isang sulat ng pag-ibig mula kay Jesus sa iyo. Bawat pagsikat ng araw na nasasaksihan mo, bawat bulaklak na amoy mo, bawat ibon na naririnig mo sa pag-aawit, hindi lamang ito random na mga pangyayari sa kalikasan. Ang mga ito ay mga personal na ekspresyon ng pag-ibig mula sa tagalikha na partikular sa kanila para sa iyong kasiyahan at kaluwalhatian. Kapag nilikha ni Jesus ang mundo, hindi niya ito ginawang gumagana, ginawa niya itong maganda. Hindi lamang siya lumikha ng kung ano ang kinakailangan. Nilikha niya kung ano ang kahanga-hanga, ang mga kulay ng isang paglubog ng araw, ang halimuyak ng isang rosas, ang lasa ng iyong paboritong prutas, ang tunog ng mga alon ng karagatan. Wala sa mga ito ay kinakailangan para mabuhay, ngunit nilikha pa rin sila ni Jesus dahil nais niyang punan ng iyong mundo ng kagandahan at kagalakan. Nangangahulugan ito na sa tuwing nasisiyahan ka sa isang bagay na maganda sa paglikha, nakakaranas ka ng isang personal na regalo mula kay Hesukristo. Kapag nanonood ka ng paglubog ng araw, nakakakita ka ng isang obra maestra na ipininta ng parehong mga kamay na tinusok para sa iyong kaligtasan. Kapag naamoy mo ang isang bulaklak, nasisiyahan ka sa isang samyo na idinisenyo ng parehong pag-iisip na nagplano ng iyong pagtubos. Dapat itong baguhin kung paano mo nakikita ang mundo sa paligid mo. Dahil hindi ka lamang nakatira sa isang random na universo, nakatira ka sa isang sulat ng pag-ibig na isinulat ng iyong tagalikha. Ngunit narito ang bahagi na dapat punan ka ng hindi matitinag na tiwala sa kakayahan ni Jesus na hawakan ang bawat sitwasyon sa iyong buhay. Ang parehong Jesus na lumikha ng buong universo, bawat kalawakan, bawat bituin, bawat planeta, ay ang parehong Jesus na nagtatrabaho sa iyong buhay ngayon. Kaya kapag nahaharap ka sa mga problema na tila napakalaki upang malutas, kapag ang mga pangyayari ay labis na nakakaramdam, kapag ang buhay ay tila walang kontrol, tandaan ito. Hindi ka humihingi ng tulong mula sa isang tao na maaaring hindi mahawakan ang iyong sitwasyon, dinadala mo ang iyong mga pangangailangan sa tagalikha ng universo. Ang isa na nagsalita ng bilyong mga bituin sa pagkakaroon lamang ng kanyang salita. Ang parehong kapangyarihan na lumikha ng mga bundok ay maaaring ilipat ang mga bundok sa iyong buhay. Ang parehong karunungan na nagdisenyo ng masalimuot na balanse ng mga ekosistema ay maaaring magdala ng pagkakasunod sa kaguluhan sa iyong mga kalagayan. Ang parehong pag-ibig na nag-udyok sa kanya na lumikha ng isang magandang mundo para masiyahan ka, ay ang parehong pag-ibig na nag-uudyok sa kanya na gumana ang lahat ng mga bagay para sa iyong kabutihan.
At narito ang magandang bagay, dahil nilikha ni Jesus ang lahat, naiintindihan niya kung paano gumagana ang lahat. Hindi siya natututo tungkol sa iyong sitwasyon. Nilikha niya ang mismong mga batas at prinsipyo na namamahala dito. Kapag nagdarasal ka kay Jesus, hindi ka lamang nakikipag-usap sa iyong tagapagligtas. Nakikipag-uusap ka sa iyong tagalikha at binabago nito ang lahat tungkol sa kung gaano katiwala sa kanyang kakayahang tulungan ka. Ang isa na lumikha ng universo na may isang salita ay tiyak na maaring hawakan ang anumang kinakaharap mo ngayon. Maghanda na magkaroon ng iyong pag-unawa sa walang hanggang plano ng Diyos na ganap na binago ng isa sa mga pinakamagagandang sulyap sa banal na kalikasan na matatagpuan sa lahat ng biyanal na kasulatan. Sa Genesis 1:26, sinabi ng Diyos ang isang bagay na dapat mong ihinto sa iyong mga track at pagsamba. Gawin natin ang sangkatauhan sa ating imahe, sa ating pagkakahawig. Nahuli mo ba yan? Hindi sinasabi ng Diyos na hayaan akong gumawa ng sangkatauhan. Sabi niya, hayaan nating gumawa ng sangkatauhan. Ito ay hindi lamang isang grammatical na quirk o ilang sinaunang paraan ng pagsasalita. Ito ay isang window sa Eternal Council of the Trinity kung saan ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay umiiral sa perpektong pagkakaisa na pinagsama ang mga pagpapasya tungkol sa paglikha at pagtubos. Kapag nauunawaan mo na si Jesus ay aktibong nakikilahok sa banal na konseho mula sa kawalang hanggan na nakaraan, dapat itong ganap na ibahin ang anyo kung paano mo nakikita ang kanyang paglahok sa iyong buhay. Hindi lamang siya ipinadala ng Ama bilang isang pag-iisip. Siya ay isang aktibong kalahok sa bawat desisyon tungkol sa paglikha, bawat plano para sa pagtubos, bawat detalye ng walang hanggang layunin ng Diyos. Nangangahulugan ito na kapag iniligtas ka ni Jesus, hindi lamang siya ang sumusunod sa mga order. Tinutupad niya ang isang plano na tinulungan niya na lumikha mula sa simula. Ngayon sumisid sa mas malalim sa hindi ka paniwalang katotohanan na dapat gawin ang iyong puso na lumaban sa tuwa tungkol sa iyong pananampalataya. Ang konseho ng Trinidad ay hindi lamang tungkol sa paglikha ng mundo. Ito ay tungkol sa paglikha sa iyo partikular. Kapag sinabi ng Diyos na gumawa tayo ng sangkatauhan sa ating imahe, naroroon si Jesus na nakikilahok sa pagpapasya na lumikha ng mga nilalang na maaaring magkaroon ng kaugnayan sa Diyos, na maaaring makaranas ng pag-ibig, na maaaring pumili upang sumamba at maglingkod sa kanilang tagalikha. Mag-isip tungkol sa kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya. Hindi ka lamang ilang random na paglikha na nangyari upang mahuli ang atensyon ng Diyos. Ikaw ang resulta ng isang sinasadyang desisyon na ginawa ng Trinity sa Eternal Council. Nais ka ng Ama, pumayag ang Anak na lumikha ka, at ang Banal na Espiritu ay huminga sa iyo. Ang paglahok ng Trinitarian na ito sa iyong nilikha ay nangangahulugan na ang bawat aspeto ng iyong pagkatao, ang iyong pag-iisip, iyong puso, kaluluwa, ang iyong espiritu ay dinisenyo ng sinasadyang pag-ibig ng tatlong tao ng Diyos na nagtatrabaho sa perpektong pagkakaisa. Kapag nahihirapan ka sa mga katanungan tungkol sa iyong halaga, kapag nagtataka ka kung talagang mahalaga ka, tandaan mo ito, umiiral ka dahil ang Trinity ay gaganapin ang konseho at nagpasya na kailangan ka ng universo. Narito ang isang bagay na dapat naganap na pumutok sa iyong isip at punan ka ng hindi matitinag na tiwala sa plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang parehong Jesus na lumahok sa konseho upang lumikha ka rin ay lumahok sa konseho upang tubusin ka. Bago pumasok ang kasalanan sa mundo, bago kailangan ng sangkatauhan na makatipid, pinaplano na ng Trinity ang iyong kaligtasan. Hindi ito isang pulong ng krisis matapos na mali ang mga bagay. Ito ay isang walang hanggang desisyon na ginawa sa perpektong pag-ibig at karunungan. Nang sumang-ayon si Jesus na maging sakripisyo ng kordero, nang pumayag siyang iwanan ang kaluwalhatian ng langit, nang siya ay mamatay sa krus, lahat ng ito ay napagpasyahan sa walang hanggang konseho ng Trinidad bago ka pa ipinanganak. Nangangahulugan ito na ang iyong kaligtasan ay hindi lamang mahalaga kay Jesus. Mahalaga na sapat sa buong Diyos na pinlano nila ito ng magkasama mula sa kawalang hanggan na nakaraan. Ang pag-ibig ng Ama, sakripisyo ng Anak, at ang kapangyarihan ng Espiritu ay nagtutulungan sa perpektong pagkakaisa upang maisakatuparan ang iyong pagtubos, at ang kooperasyong ito ay itinatag sa banal na konseho bago magsimula ang oras.
Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na sumayaw nang may kagalakan tungkol sa iyong relasyon sa Trinity. Dahil lumahok si Jesus sa konseho ng Trinidad, naiintindihan niya ang parehong banal na pananaw at karanasan ng tao. Noong siya ay nasa konseho kasama ang Ama at ang Espiritu, alam niya mismo kung ano ang gastos sa kanya upang maging tao, magdusa, mamatay para sa iyong mga kasalanan. Ngunit alam din niya kung ano mismo ang ibig sabihin para sa iyo, na maligtas, mapatawad na dalhin sa pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang dalawahang pananaw na ito, dibi at tao, ay si Jesus ang perpektong tagapamagitan sa pagitan mo at ng Ama. Kapag nagdarasal ka, hindi ka lamang nakikipag-usap sa isang tao na nakikiramay sa iyong mga pakikibaka. Nakikipag-usap ka sa isang tao na lumahok sa pagpaplano ng solusyon sa iyong mga pakikibaka bago ka pa ipinanganak. Kapag nahaharap ka sa tukso, hindi ka lamang nakakakuha ng tulong mula sa isang taong nakakaintindi sa kahinaan ng tao. Nakakakuha ka ng tulong mula sa isang taong tumulong sa pagdidisenyo ng plano upang malampasan ang kahinaan na iyon. Ito ay dapat magbigay sa iyo ng hindi kapani, paniwalang tiwala sa panalangin dahil papalapit ka sa trono ng biyaya sa pamamagitan ng isang taong kasangkot sa pagtatatag ng trono mula sa kawalang hanggan na nakaraan. Ngunit narito ang bahagi na dapat punan ka ng pagsamba at pagkamangha sa bawat solong araw ng iyong buhay. Ang konseho ng Trinidad na nagpasya na lumikha ka at tubusin ka ay ang parehong konseho na gumagana sa iyong buhay ngayon. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay hindi gumagana ng nakapag-iisa sa iyong buhay. Nagtutulungan sila sa perpektong pagkakaisa, tulad ng ginawa nila sa Eternal Council bago nilikha. Kapag iginuhit ka ng Ama sa kanyang sarili, kung si Jesus ay namamagitan para sa iyo sa kanang kamay ng Diyos. Kapag ang Banal na Espiritu ay gagabay sa iyo sa katotohanan, hindi ito tatlong magkahiwalay na kilos. Ito ay isang gawain ng Trinidad sa iyong buhay. Ang parehong pag-ibig na nag-udyok sa banal na konseho na lumikha sa iyo ay ang parehong pag-ibig na gumagana sa iyong mga kalagayan ngayon. Ang parehong karunungan na nagplano ng iyong kaligtasan ay ang parehong karunungan na nag-orkestra sa mga kaganapan ng iyong buhay para sa iyong kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. At narito ang magandang bagay. Dahil ang Trinity ay nagtulungan upang planuhin ang iyong walang hanggang hinaharap, mapagkakatiwalaan mo na nagtutulungan sila upang gabayan ang iyong pang-araw-araw na kasalukuyan. Kapag nauunawaan mo ang katotohanan na ito, talagang hayaan itong lumubog sa iyong puso. Dapat itong baguhin kung paano mo nakikita ang bawat hamon, bawat pagkakataon, bawat sandali ng iyong buhay. Hindi ka lamang nabubuhay ng random. Nabubuhay ka sa isang plano na itinatag sa Eternal Council of the Trinity. At ang plano na iyon ay isinasagawa ng parehong tatlong tao na lumikha nito. Ngayon ay dapat bigyan ka ng hindi matitinag na tiwala sa anumang kinakaharap mo ngayon. Maghanda na magkaroon ng iyong pag-unawa sa Biblia na ganap na revolusyon ng isa sa mga pinakakapana, panabik na pagtuklas na maaari mong gawin sa banal na kasulatan. Sa buong lumang tipan, may mga mahiwagang pagpapakita ng isang taong tinawag na the Angel of the Lord na nagsasalita at kumikilos ng may autoridad na banal, tumatanggap ng pagsamba at sinasabing Diyos mismo. Ngunit narito ang katotohanan ng pamumulaklak ng isip na dapat magbago kung paano mo nabasa ang buong Biblia. Maraming mga iskolar sa Biblia ang naniniwala na ang mga pagpapakita na ito ay talagang pre-incarnate na pagpapakita ni Hesukristo. Isipin ito, hindi lamang lumitaw si Jesus sa Bethlehem sa unahang pagkakataon. Aktibo siyang kasangkot sa kasaysayan ng tao bago ang kanyang kapanganakan, lumilitaw sa mga tao, nakikipag-usap sa kanila, gumagabay sa kanila, at ibubunyag ang karakter ng Diyos. Nangangahulugan ito na kapag nabasa mo ang lumang tipan, hindi ka lamang nagbabasa tungkol sa sinaunang kasaysayan. Nagbabasa ka tungkol kay Jesus na nakikipag-ugnay sa mga tao ng libong taon bago siya ipinanganak bilang isang sanggol. Ito ay dapat naganap na ibahin ng anyo kung paano mo nakikita ang pagkakaisa ng banal na kasulatan at ang walang hanggang kalikasan ng pagkakasangkot ni Kristo sa mga gawain ng tao. Ngayon, sumisid sa ilang mga tiyak na halimbawa na dapat mong nais na sumigaw ng may kasiyahan tungkol sa pagkakapare
pareho ng karakter ng Diyos sa buong banal na kasulatan. Sa Genesis 16:7-13, ang anghel ng Panginoon ay lumilitaw kay Hagar sa ilang at nakikipag-usap sa banal na awtoridad na nangangako na dumami ang kanyang mga inapo. Ngunit napansin ang isang bagay na hindi paniwala sa Taludtod 13. Ibinigay niya ang pangalang ito sa Panginoon na nagsalita sa kanya. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Hindi lamang nakatagpo si Hagar ng isang anghel, nakatagpo siya ng Diyos mismo pagkatapos sa Genesis 22:11-18 nang isakripisyo ni Abraham si Isaac. Ang anghel ng Panginoon ay tumawag mula sa langit at nagsasabing, "Huwag kang maglagay ng kamay sa batang lalaki." Ngayon alam ko na natatakot ka sa Diyos, sapagkat hindi mo pinigilan mula sa akin ang iyong anak, ang iyong nag-iisang anak. Pansinin na ang anghel ay nagsasalita sa unang tao bilang Diyos. Ito ay hindi lamang isang messenger na naghahatid ng mga salita ng Diyos. Ito ang Diyos mismo na nagsasalita. Maraming mga eskolar ang naniniwala na ito ay si Jesus, na lumilitaw kay Abraham na siglo bago ang kanyang pagkakatawang tao, na nagpapakita ng parehong puso ng pag-ibig at pagkakaloob na siya ay magpapakita sa krus. Kapag nauunawaan mo ito, dapat itong punan ka ng pagkamangha sa kung paano palagiang inihayag ni Jesus ang karakter ng Diyos sa buong kasaysayan ng tao. Narito ang isang bagay na dapat naganap na pumutok sa iyong isip at palalimin ang iyong pagpapahalaga sa walang hanggang paglahok ni Jesus sa plano ng Diyos. Sa Exodo 32:6, nang nakatagpo ni Moises ang nasusunog na bush, ang anghel ng Panginoon ang lumilitaw sa apoy. Ngunit pagkatapos ay nagsasalita ang Diyos mula sa bush at kinikilala ang kanyang sarili bilang, "Ako ay kung sino ako." Nang maglaon sa Juan 8:28, si Jesus ay gumawa ng isang hindi paniwalang pag-angkin. Bago ipinanganak si Abraham ako, gumagamit siya ng eksaktong parehong banal na pangalan na ipinahayag sa burning bush. Hindi ito sinasadya. Ito si Jesus na inihayag na siya ang nagpakita kay Moises ng mga siglo bago. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin nito para sa iyong unawa sa pagkakasangkot ni Jesus sa iyong buhay. Ang parehong Jesus na tumawag kay Moises mula sa isang nasusunog na bush, na gumabay sa mga Israelita sa pamamagitan ng ilang, na lumitaw sa mga patriarch sa buong lumang tipan, iyon ang parehong Jesus na nagtatrabaho sa iyong buhay ngayon. Hindi siya bago sa negosyo ng pagtawag sa mga tao, paggabay sa mga tao, pagbibigay para sa mga tao at pagbubunyag ng karakter ng Diyos sa mga tao. Ginagawa niya ito ng libo-libong taon, at ang kanyang mga pamamaraan ay hindi nagbago dahil hindi nagbago ang kanyang karakter. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat mong makita ang buong Biblia bilang isang kwento ng pag-ibig ni Jesus para sa sangkatauhan. Sa Joshua 5:13-15, nakatagpo ni Joshua ang isang mahiwagang figura na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang kumander ng hukbo ng Panginoon. Tinatanggap ng figure na ito ang pagsamba ni Joshua at sinabi sa kanya na alisin ang kanyang sandalyas dahil nakatayo siya sa banal na lupa, ang eksaktong parehong bagay na nangyari kay Moises sa nasusunog na bush. Tanging ang Diyos lamang ang makatanggap ng pagsamba, na nangangahulugang ang komandante na ito ay malamang na isa pang pre-incarnate na hitsura ni Hesukristo. Sa buong lumang tipan, nakikita natin ang mga banal na pagpapakita na ito kung saan naghahanda si Jesus ng daan para sa kanyang tunay na paghahayag sa bagong tipan. Kapag ang anghel ng Panginoon ay lumilitaw kay Gideon, Hukom Exmar 11:10.4, kay Manoah at ng kanyang asawa, mga Hukom 33:22, at sa marami pang iba, palagi siyang nagbubunyag ng parehong mga katangian ng karakter na nakikita nating perpektong ipinapakita sa mga ebanghelyo. Pakikiramay, katapatan, kapangyarihan, at pag-ibig. Dapat itong baguhin kung paano mo nabasa ang Biblia dahil hindi ka nagbabasa ng tungkol sa dalawang magkakaibang mga Diyos, isang malupit sa lumang tipan at isang mapagmahal sa bagong tipan. Nagbabasa ka tungkol sa parehong Jesus na nagbubunyag ng parehong karakter sa buong kasaysayan ng tao, ngunit narito ang bahagi na dapat punan ka ng hindi matitinag na tiwala sa pag-unawa ni Jesus sa karanasan ng tao at ang kanyang kakayahang tulungan ka sa bawat sitwasyon. Sapagkat si Jesus ay lumitaw sa buong lumang tipan, nakikipag-ugnay sa mga tao sa kanilang mga pakikibaka, kanilang takot, kanilang mga pagdududa,
at kanilang mga tagumpay. Mayroon siyang libong taon ng karanasan sa pagharap sa kalikasan ng tao. Kapag dinala mo ang iyong mga problema kay Jesus, hindi ka nakikipag-usap sa isang taong natututo pa rin kung paano tulungan ang mga tao. Nakikipag-usap ka sa isang taong tumutulong sa mga tao para sa milenya. Ang parehong Jesus na nag-aliw kay Hagar sa kanyang desperasyon, na naglaan kay Abraham sa kanyang pagsubok ng pananampalataya, na tumawag kay Moises mula sa kanyang takot, na hinikayat si Joshua sa kanyang mga hamon sa pamumuno, iyon ang parehong Jesus na magagamit upang matulungan ka ngayon. Hindi siya nagulat sa iyong mga pakikibaka dahil nakita niya silang lahat. Hindi siya nasasabik sa iyong mga kalagayan dahil pinangangasiwaan niya ang mga imposible na sitwasyon sa libo-libong taon. At narito ang magandang bagay. Tulad ng pagiging tapat niya sa bawat tao na siya ay nagpakita sa lumang tipan, magiging tapat siya sa iyo ngayon. Malinaw ang track record. Si Jesus ay hindi kailanman nabigo ang sinumang nagtiwala sa kanya at hindi siya magsisimula sa iyo. Kapag nauunawaan mo ang katotohanan ito, talagang hayaan itong lumubog sa iyong puso. Dapat itong bigyan ka ng hindi ka paniwalang tiwala sa pagdadala ng bawat pangangailangan, bawat takot, bawat pag-asa sa isa na nagpapatunay ng kanyang katapatan sa buong kasaysayan ng tao. Ang Jesus ng lumang tipan ay ang parehong Jesus na kasama mo ngayon at iyon ay isang katotohanan na nagkakahalaga ng pagdiriwang. Narito ang isang katotohanan na dapat naganap na ibahin ang anyo kung paano mo haharapin ang bawat araw ng iyong buhay. Alam na umiiral si Jesus bago ang lahat ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Ito ang pundasyon na ginagawang hindi matitinag ang iyong pananampalataya sa isang mundo na patuloy na nagbabago. Kapag naiintindihan mo na ang Jesus na pinaglilingkuran mo ay umiiral bago magsimula ang oras, bago posible ang mga problema, bago pa man magkaroon ng kaguluhan, dapat itong bigyan ka ng kapayapaan na pumasa sa lahat ng pag-unawa sa gitna ng mga bagyo sa buhay. Isipin ito sa ganitong paraan. Hindi ka sumusunod sa isang taong natututo kung paano mahawakan ang mga krisis habang sila ay bumangon. Sinusundan mo ang walang hanggang Diyos na hindi pa nagulat ng anuman, hindi nasobrahan sa anumang sitwasyon, at hindi kailanman natalo ng sinumang kaaway. Hindi lamang ito teolohiya upang kabisaduhin. Ito ay praktikal na katotohanan na dapat baguhin kung paano ka natutulog sa gabi, kung paano mo nahaharap ang mga hamon sa araw, at kung paano mo pinaplano ang hinaharap. Kapag sinubukan ng pagkabalisa na mahigpit ang iyong puso, kapag ang mga pangyayari ay hindi makontrol, kapag ang buhay ay tila hindi sigurado, tandaan na ang Jesus na nakikipaglaban sa iyo ngayon ay ang parehong Jesus na umiiral sa perpektong kapayapaan bago ang kawalan ng katiyakan ay posible. Ngayon, pag-usapan natin kung paano dapat baguhin ng hindi ka paniwalang katotohanan na ito ang iyong buhay ng panalangin at bigyan ka ng katapangan upang lapitan ang Diyos ng may kumpiyansa. Kapag nagdarasal ka, hindi ka nakikipag-usap sa isang tao na maaaring hindi maunawaan ang iyong sitwasyon o na maaaring walang kapangyarihang makatulong. Nakikipag-usap ka sa walang hanggang Diyos na umiiral bago posible ang iyong problema at alam na ang solusyon bago mo matapos na ipaliwanag ang sitwasyon. Sinasabi sa atin ng Hebreo 4:16 na lapitan ang trono ng biyaya ng Diyos ng may kumpiyansa at ang pag-unawa sa walang hanggang pag-iral ni Jesus ay dapat gawin ng kumpiyansa na ganap na hindi matitinag. Ang trono na iyong papalapit ay hindi isang bagong trono na itinatag ng isang tao na kamakailan lamang ay may kapangyarihan. Ito ay isang walang hanggang trono na sinakop ng isa na palaging hari. Kapag dinala mo ang iyong mga pangangailangan kay Jesus, dalhin mo sila sa isang taong walang hanggan na mapagkukunan, walang limitasyong kapangyarihan at walang hanggang karunungan. Dapat itong baguhin kung paano ka manalangin, hindi nagmamakaawa tulad ng isang estranghero na humihiling ng mga pabor, ngunit papalapit na tulad ng isang minamahal na bata na pumupunta sa isang ama na palaging may kapangyarihan na magbigay at palaging pinili na mahalin ka. Narito ang isang bagay na dapat magbigay sa iyo ng hindi ka paniwala na lakas kapag dumadaan ka sa mga panahon ng pag-aalinlangan o pagkatuyo sa espiritu. Ang iyong pananampalataya ay hindi itinayo sa paglilipat ng mga pilosopiya ng tao o pansamantalang mga uso sa relihiyon. Itinayo ito sa solidong bato ng walang hanggang pag-iral ni Jesus.
Kapag hinahamon ng mga tao ang iyong mga paniniwala, kapag sinubukan ng kultura na kumbinsihin ka na ang Kristyanismo ay lipas na, kung minsan ang iyong sariling puso ay nagtatanong kung ang alinman sa ito ay totoo, maaari mong miiangkin ang iyong kaluluwa sa katotohanan ito. Si Jesus ay umiiral bago ang bawat maling relihiyon ay naimbento, bago ang bawat pilosopikal na sistema ay binuo, bago ang bawat nakikipagkumpetensya na pananaw sa mundo ay naiisip, hindi lamang siya isa pang pagpipilian sa pamilihan ng mga ideya. Siya ang walang hanggang katotohanan na ang lahat ng iba pang mga ideya ay sinusukat laban. Ito ay dapat magbigay sa iyo ng hindi ka paniwalang kumpiyansa kapag ibinabahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Dahil hindi ka nagtataguyod ng isang bagong ideya o isang kamakailang imbensyon, tinuturo mo ang mga tao sa walang hanggang Diyos na palaging naging sagot sa pinakamalalim na pangangailangan ng sangkatauhan. Ang iyong pananampalataya ay hindi marupok dahil hindi ito batay sa karunungan ng tao. Hindi ito matitinag dahil batay ito sa walang hanggang katotohanan. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat baguhin kung paano mo mahawakan ang sakit, pagdurusa, at pagkabigo sa iyong buhay. Dahil umiiral si Jesus bago ang Genesis, meron din siya bago ang sakit ay posible, bago ang pagdurusa ay pumasok sa mundo, bago ang pagkabigo ay maaaring masira ang isang puso ng tao. Nangangahulugan ito na kapag pinili niyang pahintulutan ang kahirapan sa iyong buhay, hindi ito dahil hindi niya maintindihan kung ano ang iyong pupuntahan. Ito ay dahil mayroon siyang isang walang hanggang pananaw na nakikita na lampas sa iyong pansamantalang kalagayan. Ang parehong Jesus na umiiral sa perpektong kagalakan bago ang kalungkutan, ay posible ay ang parehong Jesus na nangangako na magtrabaho ang lahat ng mga bagay para sa iyong kabutihan. Roma 8:28. Kapag naglalakad ka sa mga lambak, kapag ang buhay ay nakakaramdam ng labis, kapag hindi mo makita kung paano maaaring magmula sa iyong sitwasyon, tandaan na ginagabayan ka ng isang tao na ang karunungan ay naghuhula sa bawat problema na maaari mong harapin. Hindi siya natututo kung paano ka makakatulong sa iyo. Nag-a-apply siya ng walang hanggang karunungan sa iyong pansamantalang kalagayan. Hindi nito mababawasan ang iyong sakit, ngunit dapat itong bigyan ka ng pag-asa na ang isang taong walang hanggan na karunungan at walang hanggang pag-ibig ay nag-orkestra sa mga kaganapan ng iyong buhay para sa mga layunin na higit pa sa nakikita mo. Ngunit narito ang bahagi na dapat punan ka ng kaguluhan at pag-asa tungkol sa iyong hinaharap kasama si Kristo. Dahil umiiral si Jesus bago ang Genesis, mayroon din siyang lampas sa pagtatapos ng oras tulad ng alam natin. Ang iyong relasyon sa Kanya ay hindi lamang para sa buhay na ito. Ito ay para sa kawalang hanggan, ang parehong Jesus na palaging naging parehong Jesus na palaging magiging. At naghahanda siya ng isang walang hanggang hinaharap para sa iyo na gagawing ang bawat pakikibaka ng buhay na ito ay tila isang maikling sandali ng magaan na pagdurusa. Kapag nauunawaan mo na ang iyong kaligtasan ay nag-uugnay sa iyo sa isang tao na lumilipas sa oras mismo, dapat itong baguhin kung paano mo nakikita ang bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong kasalukuyang mga kalagayan ay hindi ang iyong huling patutunguhan. Naghahanda sila para sa isang walang hanggang hinaharap kasama ang isa na palaging umiiral. Ang iyong mga pakikibaka ay hindi walang kahulugan. Bumubuo sila ng karakter na tatagal para sa kawalang hanggan. Ang iyong pananampalataya ay hindi lamang tumutulong sa iyo na makarating ngayon. Ito ay kumukonekta sa iyo sa isang tao na magiging iyong kagalakan at lakas sa buong walang katapusang edad. At narito ang magandang bagay. Dahil ang pagkakaroon ni Jesus ay walang hanggan, ang iyong relasyon sa Kanya ay walang hanggan din. Ang pag-ibig na mayroon siya para sa iyo ngayon ay ang parehong pag-ibig na mayroon siya para sa iyo sa buong kawalang hanggan. At ang pag-ibig na iyon ay hindi nagbabago at maaasahan tulad niya. Kapag naintindihan mo talaga ang katotohanan ito, dapat itong gawin araw-araw na isang pakikipagsapalaran bilang pag-asa sa walang hanggang kagalakan na darating at bawat hamon ng isang pagkakataon na lumago sa iyong pakikipag-ugnay sa isa na nagmamahal sa iyo mula sa kawalang hanggan na nakaraan at mamahalin ka sa buong eternity future. Maghanda na magkaroon ng iyong pag-unawa sa pagsamba na ganap na nabago ng isang katotohanan na dapat gawin kang mahulog sa iyong mukha sa bawat solong araw. Kapag naintindihan mo kung sino si Jesus, hindi lamang ang ginawa niya, ngunit kung sino ang lagi niya, dapat itong baguhin ang bawat sandali ng pagsamba sa iyong buhay.
Hindi mo lamang pinupuri ang isang tao na naging karapat. Dapat sa kanyang mga aksyon, sinasamba mo ang isa na palaging walang hanggan na karapat. Dapat dahil lamang sa kung sino siya. Ang Jesus na umiiral bago si Genesis na nagbahagi ng kaluwalhatian sa Ama mula sa kawalangan hanggan na nakaraan na lumahok sa banal na konseho upang lumikha at matubos. Iyon ang Jesus na karapat. Dapat sa iyong pagsamba, hindi lamang para sa kung ano ang nagawa niya sa krus, ngunit para sa kung sino siya ay walang hanggan. Dapat itong ibahin ang iyong pagsamba mula sa lamang ng pasasalamat, sa kung ano ang nagawa niya upang lubos na gulat sa kung sino siya. Kapag kumakanta ka, kapag nagdarasal ka, kapag itinaas mo ang iyong mga kamay sa papuri, hindi ka lamang nagpapasalamat sa isang tagapagligtas. Sinasamba mo ang walang hanggang Diyos na pinili na maging iyong tagapagligtas habang hindi tumitigil na maging walang hanggang Diyos. Ngayon, sumisid sa kung paano dapat gawin ng pag-unawa na ito ang bawat karanasan sa pagsamba na ganap na nakuryente at nagbabago sa buhay. Kapag naglalakad ka sa simbahan, kapag binuksan mo ang iyong Biblia para sa mga personal na debosyon, kapag yumuko ka sa pagdarasal, tandaan mo ito. Pumasok ka sa pagsamba kasama ang parehong Jesus na tumanggap ng pagsamba mula sa mga anghel bago magsimula ang oras. Ang banal na sumigaw ng seraphim sa Isaiah 6, Trek, ay hindi lamang tungkol sa kabanalan ni Jesus o ang kanyang kinita. Ito ay tungkol sa kanyang walang hanggan, hindi nagbabago, walang katapusang kabanalan na palaging naging perpekto. Nangangahulugan ito na kapag sumamba ka kay Jesus, sumali ka sa isang koro na nangyayari sa kawalang hanggan at magpapatuloy ito para sa kawalang hanggan. Ang iyong papuri ay hindi lamang isang magandang karagdagan sa serbisyo. Ang iyong pakikilahok sa walang hanggang pagsamba na palaging nararapat ni Jesus. Dapat itong gawing mas makabuluhan ang bawat kanta, ang bawat panalangin na mas malakas. Sa bawat sandali ng pagsamba ay mas mahalaga dahil hindi ka lamang nagkakaroon ng karanasan sa relihiyon, sumali ka sa walang hanggang pagdiriwang ng isa na palaging karapat. Dapat sa lahat ng papuri, narito ang isang bagay na dapat na ganap na baguhin kung paano mo lapitan ang pagsamba at gawin itong pinakamahalagang bahagi ng iyong linggo. Dahil umiiral si Jesus bago ang Genesis, ang iyong pagsamba sa Kanya ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang maaaring gawin niya para sa iyo sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pagkilala kung sino siya palagi. Kadalasan lumapit tayo sa pagsamba tulad ng isang transaksyon. Pinupuri namin ang Diyos na umaasa na siya ay pagpapalain tayo. Kinakanta natin ang mga kanta na inaasahan niyang sasagutin ng aming mga dalangin. Binibigyan namin ang aming mga handog na inaasahan ang kanyang pagkakaloob. Ngunit kapag nauunawaan mo ang pre-pagkakaroon ni Jesus, ang pagsamba ay nagiging isang bagay na naiiba. Ito ay nagiging likas na tugon ng isang nilikha na kinikilala ang kanilang walang hanggang tagalikha. Ng isang may hangganan na pag-iisip na nakatagpo ng walang katapusang karunungan. Ng isang temporal na puso na nakakaantig ng walang hanggang pag-ibig. Ang ganitong uri ng pagsamba ay hindi nakasalalay sa iyong mga kalagayan, iyong kalooban, o sa iyong kasalukuyang mga pangangailangan. Ito ay dumadaloy mula sa pagkilala na si Jesus ay karapat. Dapat na sumamba dahil lamang siya ay kung sino siya at lagi siyang naging sino siya. Dapat itong gawing posible ang pagsamba kahit sa iyong pinakamadilim na sandali dahil hindi ka sumasamba batay sa nangyayari sa iyo. Sumasamba ka batay sa kung sino si Jesus na walang hanggan. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na sambahin si Jesus sa bawat hininga na kinukuha mo para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang pre-umiiral na Kristo na sinasamba mo ay ang parehong pinili upang limitahan ang kanyang sarili para sa iyong kapakanan. Pag-isipan ito. Ang Jesus na umiiral sa perpektong kaluwalhatian sa Ama, na walang kulang, na wala ng kailangan, na perpektong kontento sa walang hanggang pakikisama sa Trinidad, na ang parehong Jesus ay pinili na maging tao upang makaranas ng limitasyon upang magdusa ng pagtanggi, mamatay sa isang krus lahat para sa iyo. Ang iyong pagsamba ay hindi lamang kinikilala ang kanyang walang hanggang kadakilaan. Tumugon ito sa kanyang hindi kapani, paniwalang kondesensyon. Hindi ka niya kailangang likhain ngunit ginawa niya.
Hindi kanya kailangang iligtas ngunit ginawa niya. Hindi kanya kailangang mahalin ngunit ginagawa niya. At ang lahat ng ito ay dumadaloy mula sa kanyang walang hanggang pagkatao, hindi mula sa anumang nagawa mo upang maging karapat, dapat. Kapag naiintindihan mo talaga ito, ang pagsamba ay nagiging hindi mapaglabanan. Paano mo hindi purihin ang isa na nag-iwan ng walang hanggang kaluwalhatian upang iligtas ka? Paano ka hindi makanta sa isa na sumuko sa lahat upang maibigay sa iyo ang lahat? Paano ka hindi yumuko sa harap ng isa na palaging naging Diyos ngunit pinili na maging tao upang ikaw ay maging kanyang anak? Ngunit narito ang bahagi na dapat gumawa ng pagsamba sa pinakalikas na bagay sa mundo para sa iyo. Dahil si Jesus ang paunang umiiral na Kristo, hindi lamang siya karapat-dapat sa iyong pagsamba, dinisenyo kanya para sa pagsamba. Sinasabi sa amin ng Colossus 1:16 na ang lahat ng mga bagay ay nilikha para sa kanya, na nangangahulugang nilikha ka partikular na magdala ng kaluwalhatian kay Hesukristo. Ang pagsamba ay hindi isang bagay na ginagawa mo para sa Diyos. Ito ay isang bagay na ginawa mo. Kapag sumamba ka, hindi ka lamang relihiyoso, tinutupad mo ang iyong nilikha na layunin. Ginagawa mo ang iyong idinisenyo upang gawin mula sa pundasyon ng mundo. Ito ay dapat gumawa ng pagsamba sa pakiramdam na hindi gaanong tulad ng isang obligasyon at mas katulad ng pag-uwi. Kapag kinakanta mo ang kanyang mga papuri, kapag ipinahayag mo ang kanyang kabutihan, kapag yumuko ka sa kanyang harapan, hindi ka lamang dumadaan sa mga relihiyosong galaw, papasok ka sa iyong walang hanggang kapalaran. At narito ang magandang bagay, sapagkat si Jesus ay walang hanggan, ang iyong pagsamba sa kanya ay nag-uugnay sa iyo sa isang bagay na lumilipas sa oras. Ang bawat sandali ng pagsamba na inaalok mo ngayon ay isang hula ng walang hanggang pagsamba na mararanasan mo sa kanyang presensya magpakailanman. Ang parehong Jesus na sinasamba mo ngayon ay ang parehong Jesus na iyong sasamba sa buong kawalang hanggan. At ang pagsamba na iyon ay hindi kailanman tatanda, hindi kailanman magiging gawain. Huwag mawalan ng kapangyarihan sapagkat sasamba ka sa isa na walang hanggan na karapat, dapat at walang hanggan na kaakit-akit. Kapag nauunawaan mo ang katotohanan ito, talagang hayaan itong baguhin ang iyong puso. Ang pagsamba ay hindi lamang isang bagay na ginagawa mo sa linggo. Nagiging umaapaw ito ng isang puso na nakatagpo ng walang hanggang Kristo at hindi makakatulong ngunit tumugon ng may papuri. Maghanda na magkaroon ng iyong buong pag-unawa sa iyong pagkakakilanlan at layunin na ganap na binago ng pinaka-mind-blowing na katotohanan sa lahat ng banal na kasulatan. Ang mga Efeso 1:4 ay nagpapahayag ng isang bagay na dapat kang umiyak nang may kagalakan at sumayaw ng may kasiyahan. Pinili niya tayo sa kanya bago ang paglikha ng mundo upang maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Nahuli mo ba yan? Bago ang unang bituin ay nakabitin sa kalangitan, bago pa nabuo ang unang bundok, bago pa man huminga ang unang tao, napili ka na minahal na bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Hindi lamang ito magagandang tula, ito ang pundasyon ng iyong pagkakakilanlan bilang isang mananampalataya. Hindi ka isang aksidente, isang pagkakamali, o isang pag-iisip sa plano ng Diyos. Hindi ka bunga ng random na pagkakataon o kosmiko na pagkakaisa. Ikaw ang sinasadya, may layunin na pagpili ng walang hanggang Diyos na umiiral bago magsimula ang oras at kung sino ang magtatapos ng matagal. Kapag naiintindihan mo talaga ang katotohanan na ito, dapat itong baguhin kung paano mo nakikita ang iyong sarili, kung paano mo hinahawakan ang pagtanggi, kung paano mo nahaharap ang mga hamon, at kung paano mo pinaplano ang hinaharap. Ngayon, mas malalim ang pagsisid sa kung ano ang ibig sabihin na mapili bago ang pundasyon ng mundo. Sapagkat ang katotohanan na ito ay dapat naganap na magbago kung paano ka mabubuhay sa bawat araw ng iyong buhay. Kapag pinili ka ng Diyos, bago nilikha, hindi siya pinili batay sa iyong pagganap, iyong potensyal, o ang iyong pagiging perpekto. Pinipili niya batay sa kanyang pag-ibig, kanyang biyaya, at ang kanyang walang hanggang layunin. Nangangahulugan ito na ang iyong halaga ay hindi natutukoy sa iyong ginagawa. Natutukoy ito ng kung sino ang pumili sa iyo. Ang iyong halaga ay hindi batay sa iyong mga nagawa. Ito ay batay sa iyong pagpili ng walang hanggang Diyos. Ang iyong kabuluhan ay hindi sinusukat ng mga pamantayan ng tao. Itinatag ito ng divine decree. Kapag tinanggihan ka ng mga tao,
Kapag ang mga pangyayari ay nakakaramdam ka ng walang halaga, kapag ang kabiguan ay pinag-uusapan mo ang iyong halaga, tandaan, ito, napili ka ni Hesukristo bago pa magawa ang mundo, at ang pagpili na iyon ay batay sa kanyang pagkatao, hindi sa iyo. Ito ay dapat magbigay sa iyo ng hindi matitinag na tiwala sa iyong pagkakakilanlan, dahil hindi ito batay sa anumang maaaring magbago. Ito ay batay sa walang hanggan, hindi nagbabago na pagpili ng walang hanggan, hindi nagbabago na Diyos. Narito, ang isang bagay na dapat punan ka ng layunin at kaguluhan tungkol sa bawat araw ng iyong buhay. Ang napili bago ang pundasyon ng mundo ay nangangahulugan na ang iyong buhay ay hindi lamang tungkol sa pagdaan sa bawat araw. Tungkol ito sa pagtupad ng isang walang hanggang layunin na itinatag bago magsimula ang oras. Sinasabi sa atin ng Efeso 2:10 na kami ay mga gawa ng Diyos nilikha kay Kristo Jesus upang gumawa ng mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng maaga upang gawin natin. Isipin mo yan. Ang parehong Diyos na pumili sa iyo bago ang paglikha ay naghanda din ng mga tiyak na gawa para sa iyo upang maisakatuparan. Hindi ka lamang gumala, gala sa buhay na umaasang madapa sa iyong layunin. Nabubuhay ka sa isang kapalaran na binalak bago ka ipinanganak. Ang bawat talento na mayroon ka, bawat pagkakataon na nakatagpo mo, bawat ugnayan na iyong nabubuo, bawat hamon na kinakaharap mo, lahat ng ito ay bahagi ng isang walang hanggang plano na itinatag sa puso ng Diyos bago ang pundasyon ng mundo. Dapat itong baguhin kung paano mo nakikita ang bawat aspeto ng iyong buhay. Sapagkat walang random, walang nasayang, at walang kahulugan kapag ikaw ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Hayaan akong magbahagi ng isang bagay na dapat gawin mong nais na mabuhay ng may hindi ka paniwalang intensyonal at pagnanasa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dahil napili ka bago ang pundasyon ng mundo, ang iyong kwento ay hindi magtatapos sa buhay na ito. Ang iyong layunin ay hindi limitado sa ilang mga dekada na gugugol mo sa mundo. Ikaw ay bahagi ng isang walang hanggang kwento na nagsimula bago ang paglikha at magpapatuloy sa buong kawalang hanggan. Ang parehong Jesus na pumili sa iyo bago magsimula ang oras ay ang parehong Jesus na naghahanda ng isang walang hanggang hinaharap para sa iyo, na gagawing bawat pakikibaka ng buhay na ito ay tila isang maikling sandali ng magaan na pagdurusa. Kapag nauunawaan mo na ikaw ay bahagi ng walang hanggang plano ng Diyos, dapat itong ibahin ng anyo kung paano mo mahawakan ang mga pansamantalang pag-aalsa dahil alam mo na hindi sila ang iyong huling patutunguhan. Dapat itong baguhin kung paano mo tinitingnan ang mga kasalukuyang pakikibaka dahil alam mong bumubuo sila ng karakter na tatagal para sa kawalang hanggan. Dapat itong baguhin kung paano ka gumawa ng mga pagpapasya dahil alam mong hindi ka lamang nabubuhay para sa ngayon. Nabubuhay ka para sa isang walang hanggang layunin na itinatag bago pa magawa ang mundo. Ngunit narito ang bahagi na dapat naganap na pumutok sa iyong isip at punan ka ng pagsamba sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ang parehong Jesus na pumili sa iyo bago ang pundasyon ng mundo ay ang parehong Jesus na nagtatrabaho sa iyong buhay ngayon upang dalhin ang walang hanggang plano na makumpleto. Ipinangako ng Filipos 1:6 na siya na nagsimula ng isang mabuting gawain sa iyo ay magpapatuloy hanggang sa makumpleto hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Hindi lamang ito isang magandang pangako, ito ay isang garantiya mula sa walang hanggang Diyos na hindi kailanman nabigo upang makumpleto ang kanyang pagsisimula. Ang parehong kapangyarihan na nagsalita sa universo sa pagkakaroon ay ang parehong lakas na gumagana sa iyong buhay ngayon. Ang parehong karunungan na nagplano ng iyong kaligtasan bago ka ipinanganak ay ang parehong karunungan na nag-orkestra sa mga kaganapan ng iyong buhay para sa iyong kabutihan at kaluwalhatian. Ang parehong pag-ibig na pinili sa iyo bago magsimula, ang oras ay ang parehong pag-ibig na nakapaligid sa iyo, pinoprotektahan ka at gagabay sa iyo sa bawat araw. Kapag naiintindihan mo talaga ang katotohanan na ito, talagang hayaan itong lumubog sa iyong puso. Dapat itong baguhin kung paano mo haharapin ang bawat hamon, bawat pagkakataon, sa bawat sandali ng kawalan ng katiyakan. Hindi mo lamang sinusubukan na malaman ang buhay sa iyong sarili. Nabubuhay ka sa isang walang hanggang plano na itinatag ng walang katapusang karunungan at isinasagawa ng walang limitasyong kapangyarihan. At narito ang pinakamagagandang bagay sa lahat. Dahil ang plano na ito ay itinatag bago ang pundasyon ng mundo,
Hindi nakasalalay sa iyong kakayahang maunawaan ito o ang iyong lakas upang maisakatuparan ito. Ito ay nakasalalay sa katapatan ng walang hanggang Diyos na pumili sa iyo at hindi pa niya nabigo ang sinumang napili niya. Ang iyong bahagi ay simpleng magtiwala, sumunod, at tamasahin ang hindi kapani, paniwalang pakikipagsapalaran ng pagiging bahagi ng walang hanggang kwento ng Diyos. Ngayon na ang isang katotohanan na nagkakahalaga ng pagdiriwang sa bawat solong araw ng iyong buhay. Kaya't mayroon ka nito, ang hindi kapani, paniwalang katotohanan tungkol kay Jesus bago ang Genesis na dapat baguhin ang iyong buong pag-unawa sa pananampalataya. Ngayon nais kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga katotohanang ito ang tungkol sa pre-pagkakaroon ni Kristo na pinakanakakaapekto sa iyo? Natuklasan ba na napili ka bago ang pundasyon ng mundo? O natutunan na nilikha ni Jesus ang mismong kahoy ng kanyang krus? Mag-drop ng isang puna sa ibaba at ibahagi kung paano binabago ng pag-ahayag na ito ang iyong pananaw sa kung sino talaga si Jesus. Kung binuksan ng video na ito ang iyong mga mata sa walang hanggang kalikasan ni Kristo at pinalakas ang iyong pananampalataya sa mga paraan na hindi mo naisip, huwag panatilihin ang katotohanan na ito sa iyong sarili. Pindutin ang pindutan ng subscribe ngayon at ring ang bell ng abiso upang hindi ka makaligtaan ng nilalaman na nagpapakita ng mas malalim na mga hiwaga ng salita ng Diyos. Ang iyong espiritual na paglaki ay nakasalalay sa pananatiling konektado sa mga turo na lampas sa antas ng Kristyanismo. At narito ang kailangan kong gawin sa susunod, i-click sa video na lumilitaw sa iyong screen ngayon tungkol sa ang mga nakatagong kahulugan sa mga talinghaga ni Jesus na sasabog sa iyong isip. Malalaman mo ang mga katotohanan sa Biblia na hindi natututo ng karamihan sa mga Kristiyano at babaguhin kung paano mo mabasa ang banal na kasulatan magpakailanman. Tandaan, hindi ka lamang isang random na tao na natitisod sa buhay. Bahagi ka ng walang hanggang plano ng Diyos na itinatag bago magsimula ang oras. Maglakad sa katotohanan iyon, mabuhay sa kumpiyansa na iyon. At huwag kalimutan na ang parehong Jesus na umiiral bago ang Genesis ay ang parehong Jesus na naglalakad kasama mo ngayon. Ito si Marco at makikita kita sa susunod na video kung saan makikita natin ang higit na mga katotohanan na nagbabago sa buhay mula sa salita ng Diyos. Patuloy na naghahanap, patuloy na lumalaki, at patuloy na maniwala sa walang hanggang Kristo na pinili ka bago ang pundasyon ng mundo.